Tuloy-tuloy mga kababayan ang pagtaas ng presyo ng mga basic commodities. Sabi mo anya Mr. Maravillas, sama-sama tayong babangon muli. What? It's a global phenomenon mga kababayan. Mamaya ibibigay ko sa inyo yung mga detalye. And yung ating pamalaan po ay ginagawa naman yung kanyang obligasyon. Mamaya i-share ko sa inyo yung statement na pinalabas ng ating Pangulo para wag masyado tayong mag-engage sa blame game. What? Toro dito, toro doon. Ibigay ko muna sa inyo itong balita from the Philippine Daily Inquirer. Sabi rito, Philippine inflation leaps to 14-year high in November. So mas tumaas pa yung presyo ng mga bilihin sa market. And lalo't tayo ay pumasok na sa December, malamang tumaas pa yung presyo ng mga bilihin kasi yung iba naman po, yung mga negosyante, nagtitake advantage sa Christmas bonus ninyo. What? Diba? Sabi rito, Philippine consumer prices rose more than expected in November, taking the annual increase to a 14-year high of 8%, sabi po ng Philippine Statistics Authority. Exerting more pressure on the central bank to stay on its monetary tightening path. The faster expected increase in November was due to rises in food. Pagmamahal ng presyo ng pagkain in non-alcoholic beverage prices, which accounted for 58% ng overall price increase, mga kababayan. Economists polled by Reuters had forecast inflation would accelerate to 7.8%, while the central bank had forecast a figure of between 7.4% to 8.4% daw na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Faster than October 5.9%. So mas mataas pa mga kababayan sa nangyari in October. The Bangko Sentral ng Pilipinas last month delivered a second consecutive 75 basis point interest rate hike, and more increases are seen until mid-2023. Kaya sabi ko sa inyo, magtulong-tulong po tayo. Noon pa, 2 years ago, yung pumasok pa lang yung pandemonium, kasi yung production natin ay bumaba, na-hamper po ng mga restrictions. So ito, mga consequences ito mga kababayan, dagdagan pa ng giyera and the disruptions in the supply, mga kababayan ng pagkain, global, and yung petroleum price increases po na sunod-sunod. And this is beyond the control ng ating presidente. You see, yung presyo ng petroleum po, hindi yun kontrolado ng ating Pangulo, na isa sa mga drivers ng inflation rate, mga kababayan, sa ngayon. Noong panahon ng kanyang tatay, kaya lang di pa na ibabalik ngayon, mga kababayan, may oil petroleum may OPSF, Stabilization Fund, oil price stabilization fund. Ayon. Ito yung kinokontra ng mga militant organizations na kailangan daw alisin kasi gatasan lang ito ng mga petroleum companies. O ito na ngayon tayo. You see?
So, direkta tayong tinaptamaan ng epekto ng oil price increases. And Mr. Maravillas, anya, di ba yung presyo ng petrolyo bumababa din? Bumababa nga po, pero after several increases muna, nagchat-chatsa po. Yung chatsa to their advantage. Aabante ng ilang steps. Yung chatsa ng presyo, pagkatapos, aatras ng isa. Ganon tayo mga kababayan, binibiktima kasi kontrolado nila lahat yan. Sabi ko sa inyo. So, ano yung dapat na gawin natin lalo sa pagkain? Increase production. Yung pagkain at least, mga kababayan, dapat tumulong tayo sa production ng pagkain. I-launch natin uli yung Green Revolution. Di ba? Yung pagtatanim sa mga backyard gardening. Back to basic tayo at mag-alaga ng mga hayop, manok, baboy, baka, kalabaw, di ba? Kambing. Establish tayo ng mga fish ponds dyan sa ating surroundings. May mga bakante man sana siguro kayo dyan. Magsimula na kayo. Kung sa mga cities po, urban gardening, vertical gardening po, para at least yung mga pangangailangan ninyo sa kusina, di na ninyo bibilihin. Di ba? Pipitas na lang kayo ng mga gulay. Yung papaya po, yung papaya napakadaling itanim dito nga sa surroundings ko. Pitas-pitas na lang, malunggay, o kung ano pa, talbos ng kamote. Gawin natin po yan kasi patindi ng patindi ang krisis sa mundo. Parte ito ng Great Reset na ginagawa po ng mga globalista po. Ito yung sinasabi ko sa inyo noon na controlled demolition ng mga globalista. You see? Napifeel na po natin yung epekto. Ngayon, para maintindihan natin ano yung sabi ng ating Pangulo, ano yung ginagawa ng ating gobyerno para po ma-address ito pong problema sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sabi po ng ating Pangulo, imports are driving inflation. Kaya kailangan na niya, huwag tayo masyadong mag-depend sa importation. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. believes imports are the main drivers of inflation. As he lamented that the rise in prices of commodities has been running rampant and out of control. The chief executive made the remarks during the 11th Arrancada Philippines Forum 2022 the other day, pointing out that the Philippine government is already identifying the areas of the economy that drove inflation to reach 8% in November. So nakarating na ito sa kanya, nag-report na sa kanya, mga kababayan, yung Philippine Statistics Authority. We just received the poor news from the PSA, Philippine Statistics Authority, that in November we hit 8%. And we are now trying to identify the areas of the economy that are the main drivers of that inflation, sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. The main drivers of the inflation, unfortunately, are still imported. Imported niya eh. So again, import substitution is still a good idea, not only for foreign exchange reserves, but also so that we can keep our inflation rate down. Prices of local commodities continued to increase quicker than targeted last month, hitting highest in 14 years. So, kaya sabi ng Pangulo,
hindi dapat tayo masyadong umaasa dito sa mga importation. Kailangan natin na gumawa dito and reduce importation or dependence on importation. So local production po. Kaya yung local production ang tinututukan ng ating Pangulo. Kaya lang, ang administrasyon niya mga kababayan, 5 months pa lang. So wala pa tayo doon sa result ng mga reforms na ini-implement ng ating pamahalaan, especially in increasing production dito po sa ating bansa. So wait muna po tayo. Kasi this is a global phenomenon, mga kababayan. Ito nga, i-share ko sa inyo. Kunting pasensya at magtulong-tulong po tayong lahat para makabangon po tayo sa pagkakadapa. Ito yung balita, mga kababayan. Para makapag-ready na po tayo. Sabi rito, world economy faces more pain in 2023. Report ng Agence France Press. Paris. This was supposed to be the comeback year for the world economy following the pandemonium. Sabi po dito sa kwento. Instead, 2022 was marked by a new war, record inflation, yung giyera, and climate-linked disasters. It was a polycrisis year, a term popularized by historian Adam Tooze. You see, get ready for more gloom in 2023. Kailangan po, gumalaw na tayo. 2 years na tayo nagsasabi na ito nga po yung mga events na mangyayari. Magkakaroon tayo ng problema talaga sa presyo ng pagkain. At hunger. You see, magkakagutom because of destruction. Controlled demolition po ito. The number of crises has increased since the start of the century, said Roel Bitsma. Halimbawa, mga kababayan, sinasabing controlled demolition. Yung gira po doon sa Russia, tapos sa Ukraine, Russia, pwede man po yun tapusin nila. Pwede man sila mag-usap. Sabi ko nga, yung condition ni Putin, ang dali lang naman, basta't wag silang pakialaman at wag silang i-threaten ng West, ayaw ng West. Ang ginawa ng West, inarmasan yung Ukraine. Saan ka pulutin yan? So, they're adding fuel to the fire. Controlled nga po. Gusto nilang i-demolish kasi po ang old order. Palitan ng New World Order. You see? At sa pagpalit po, ito yung consequences. Gusto nilang i-reset ang mundo. Yan, mga kababayan, ang katotohanan yan. Ano sabi rito? Ni Roel Bitsma, Professor of Macroeconomics at the University of Amsterdam. Since World War II, anya, we have never seen such a complicated situation ngayon. You see? After the BIDCO induced economic crisis of 2020, consumer prices began to rise in 2021. Dinisrupt nila yung economic activity in production ng buong mundo sa pamamaraan, sa pananakot nila in all the restrictions imposed all throughout the world, including in this country. Kaya nga po ako kontra. Niloloko tayo. Sabi ko, mga kababayan, ayaw tigilan ni Digong. Tapos ngayon ituturo ninyo si President Bongbong Marcos. Ngayon po, mga kababayan, nang buksan ng ating Pangulo yung ating ekonomiya, o di ba, nag-increase yung
yung number of Filipinos na nagkatrabaho. So we are recovering. Kaya lang ito pong long-term effect ng pananabutahin ng mga globalista with the wars, with the climate change. Batian niya Mr. Maravillas climate change. Control demolition tool pa din po nila yan. Plus mga kababayan, itong pag disrupt nila sa supply chain. You see? Ito yung tumatama sa atin ngayon. O, kita ninyo? As confirmed by economists, iyon niya ang nag-result sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin because of the crisis dulot ng pandemonyum. As countries emerge from lockdowns or other restrictions po, confirm. Sabi ko sa inyo, hindi man po yung sakit, yung namirwisyo sa atin. Hindi man po. Ang namirwisyo sa atin po, restrictions ng gobyerno. Pinirwisyo po ng gobyerno yung sarili niya. Ang kinabang doon, yung mga suppliers ng tuklaw. Siyempre, kasosyo din yun, kabahagi yung mga opisyal kasi, kaya ayaw nilang tigilan. Hanggang ngayon yung duhil ayaw tigilan po. Tinatakot pa rin tayo sa mga bagong sakit. Buti na lang, mga kababayan, yung ating Pangulo na Bongbong Marcos, dinididma yung mga statements ng duhil. Tuloy-tuloy lang siya, mga kababayan, sa implementations ng mga reforms. At ayaw niyang bumalik doon sa new normal na sinasabi po nila. Ang gusto niyang mangyari, the old normal, hindi yung new normal na sinasabi nila. So sabi rito, many countries are now grappling with cost of living crisis. Kaya kung itinuturo lang ninyo yung ating bansa at tinuturo ninyo yung presidente na dapat sisihin, ito yung gusto nating ipaalam sa inyo. Many countries sa buong mundo are grappling with cost of living crisis. Cost of living crisis because wages are not keeping up with inflation, forcing households to make difficult choices in their spending. Kaya tipid-tipid po tayo. Ngayon, you'll be receiving your bonuses. Yung iba, 13-month pay na kuha na rin ninyo siguro. Magtira po. Huwag uubusin sa mga malls. Ngayon, ang daming promo. Ang daming promo sa mga malls. Sale ngayon ang sale sila. Be wise sa inyong paggagastos. Everything has become more expensive, sabi po rito. From cream to wine and electricity, said Nicole Eiserman from her stand at the Frankfurt Christmas Market. Central banks played catch up. They started to raise interest rates this year in an effort to tame galloping inflation at the risk of tipping countries into deep recessions, since higher borrowing cost means lower economic activity. Inflation has finally started to slow down in the United States, in the Eurozone. O, kita ninyo? Consumer prices in the group of 20 developed and emerging nations are expected to reach 8% in the fourth quarter before falling to 5.5% next year. Parehas nang nangyayari dito, 8%. According to the Organization for Economic Cooperation and Development. The OECD encourages governments to provide aid to bring relief to households. Ayun ang recommendations nila. So, yun man lang po ang gusto nating i-share sa inyo para malinaw. Kasi yung mga kakamping,
na Dilawan at mga anti-Marcos na DDS, siguradong ito mga balitang ito, pipilipiti nila, ititwist nila ito para tumama sa kanilang gustong mangyari na siraan yung ating Pangulo. Di ba? Yung mga promises mo anya, na sabi mo, ibababa mo yung presyo ng mga bilihin. Pumunta kayo sa kadiwa ng Pasko, mura doon. Di ba? So, at i-expand yun ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, all throughout the country, para at least yung mga mahihirap natin, may option sila, may tatakbuhan sila. Pero yung mga mayaman, wala man epekto yung inflation. May pera ka, kahit pa yan yung yung presyo ng gasolina mag 200, may pambili sila. Di ba? Mga multi-millionaire, ano man yan? Gumagastos nga sila ng milyon-milyon. Di ba? Ay, ito yung tama po sa general public, sa mga mahihirap. Gaya nga po, may mga measures na ginagawa yung ating gobyerno at kasama na dyan, mga kababayan yung kadiwa ng Pasko. Anyway, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area, mainam po sa paninigas na mga kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po siya pinapahid. You will look 10 years younger than your age. Anti-aging po siya. At ito, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Sa mga cancer patients po, mainam po ito. Hindi man siya gamot, kundi food supplement po siya. Kaya lang, gawa kasi siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.